Maulan na sa Negros Occidental dahil sa bagyong Tino. Kumuha tayo ng update sa agenda report ni Ryan Gamboa, live mula sa Silay City. Ryan, kumusta na dyan? Willard, nandito tayo sa Negros Occidental kung saan kasalukuyan nasa ilalim na ng signal number 2 ang ilang bahagi ng Southern Negros Occidental at signal number 3 naman ang ilang bahagi ng Northern Negros Occidental kasama na ang Bacolod City ayon sa ulat ng Pag-asa. Dito sa Silay City, sabi ni Councilor Paulo Chonco, nagpalabas ng mga anunsyo ang lokal na pamahalaan matapos ang isinagawang pre-disaster risk assessment meeting kaninang umaga bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. Bilang pag-iingat, suspendido ang klase sa lahat ng antas at walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno simula 1 p.m. ngayon, Nobyembre 3 hanggang bukas, Nobyembre 4. Sa kasalukuyan, ang lalawigan at mga lokal na pamahalaan ay patuloy na naghahanda at nagbabantay habang si Bagyo Tino ay inaasahang tatama o mararamdaman sa Negros Island bandang alas 9 ng umaga bukas ayon pa sa mga ulat. Dito sa Central Negros Occidental, nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan pero wala pa namang malalakas na hangin hanggang sa oras na ito. Dagdag pa rito, ipinahayag ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental na in view of the severe weather conditions and in the interest of public safety, work in all provincial government offices is hereby suspended tomorrow, November 4, 2025. Mula naman sa Bacolod City, ayon sa post ni Mayor Greg Gasataya sa kanyang opisyal na Facebook page, upon recommendation of the Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Council and pursuant to Executive Order Number 69 Series of 2025, work in government offices in the city of Bacolod is suspended on November 4, 2025 due to Typhoon Tino. Gayunman, mananatiling bukas ang mga tanggapan na may kinalaman sa basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Hinimok din ng alkalde ang mga pribadong kompanya at establishmento na isuspende ang trabaho upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado sa pagdaan ng bagyo. Sa panig naman ng Philippine Red Cross Negros Occidental Chapter, naka-full alert na ang mga response team sa buong probinsya. May isang team na nakatalaga sa Bacolod City at isa pa para sa mga bayan sa labas ng lungsod. Nakipag-ugnayan na rin ang lahat ng Red Cross branches sa kani-kanilang LGUs habang nakaantabay ang mga RC-143 volunteers. Nakahanda ang mga rescue assets kabilang ang 4 na ambulansya, 2 rescue boats, isang food truck, isang water tanker at mga first aid at welfare teams pati na rin ang mga hygiene kits, gamot at doxycycline. RC-143 team sa Victorias at Cadiz ay naka-full preparation habang ang iba pang mga sangay ay patuloy na nagmamonitor ng sitwasyon. Ang lahat ng ito ay nagaganap habang ang lalawigan ay naghahanda na ipagdiwang ang Negros Day o 5 de Nobyembre na ginugunita ang makasaysayang revolusyon laban sa mga Kastila. Sa gitna ng selebrasyon, pinaalahanan ng mga lokal na otoridad ang publiko na manatiling alerto, iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng pamilya. Willard. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Silay City sa Negros Occidental.